nandito na ako sa terminal ng van, yung Lake Cebu. Meron ditong sakayan pa Coronadal. From Coronadal, doon tayo sasakay ng van transfer to Sultan Kudarat. So, ayun yung magiging transfer natin for today. And yun, dalawang transfer tayo. And pagdating natin sa Tacurong City, doon na ako ipipick up ni kuyang guide natin for tomorrow na tour. Kaninang tour, sobrang sulit. Actually, half day tour lang siya, pero sobrang ang daming nangyari, ang daming pinuntahan, and ang daming mga magagandang lugar na napuntahan dito sa Lake Cebu. So, ayun, sobrang sulit naman ang punta natin dito. And ayun nga pala, yung tour ko kanina is, naghabal-habal lang ako. Sa tour ko na yun, 1,000. Since solo lang ako. So ayun guys, nakarating na tayo dito sa public terminal, dito sa Coronadal. So around 1 hour lang yung biyahe from Lake Cebu na terminal. And ayun, so dito na tayo sasakay ng Tacurong City. So doon na yun sa bandang Sultan Kudarat. Actually pala guys, dalawa yung terminal. Yung isang terminal pang mga bus, tapos itong isa yung sa bus. Update lang, 6:45 PM na. And kararating ko lang dito sa Sultan Kudarat. Sobrang haba ng biyahe ko guys. And hindi ko expect na ganun katagal din yung biyahe. Pero ayun, sobrang sulit naman kasi at least makakapagpahinga na tayo. And ang ganda ng room na to guys. So medyo ang tagal ng biyahe kasi dadaanan pa yung Maguindanao and then Sultan Kudarat. And buti na lang, pinick up din ako dun sa may Tacurong City kasi wala namang sasakyan guys pag medyo late na talaga nakarating dito. And limited lang talaga yung masasakyan. So at least kung pupunta kayo dito, dapat may contact talaga kayo para ma-assist din nila kayo yung sa mga biyahe, yung sa accommodation yun. Buti nga dito na reserve na ako ng contact ko ng room. So hindi na ako nahirapan pagdating ko, pumasok na kaagad ako dito. So ayun. So yun guys, pagkapasok, ito na kaagad yung bed natin. Tapos may towel and mayroong kumot, tapos dalawang pillows. And may aircon din pala siya guys. Yun, meron din pala ditong table and dalawang seat. And may mga complimentary coffee and mga sabon and shampoo pa. Meron din silang TV dito and merong cable din, signal yung gamit nila. And may wifi din. So ito yung wifi nila. And dito naman tayo sa bandang kitchen. Meron ditong may mga utensils ready na to use dito. So sobrang easy to lang. Tapos meron din na sink dito. Yun, may mga panghugas ka na din. And ito naman yung CR natin guys. So, ayun guys, sobrang sulit naman dito. 1K per night pala dito. May aircon ka na, may bed ka na, may magandang CR, and ayun, sobrang sulit na yung 1K for night din. So ayun lang. I think magpapahinga muna ako ngayon, and nag-order na pala ako ng dinner ko. Nag-hot silog lang muna ako. So, ayun guys. Pahinga na muna tayo guys. Good morning guys! It's our day 3 here at Sultan Kudarat. So ngayon papunta na tayo sa La Palmera. And sobrang hirap ng daan. Puro lubak-lubak. Gano'n ba katagal ko yung biyahe natin? Gaya tayo doon mga 30. Mga 30 minutes.
Okay. Yun, mga 30 minutes yung biyahe galing dun sa accommodation ko. So, yun. Hi guys, so ayun, nandito na tayo sa La Palmera. So ayun guys, sobrang ganda ng view dito guys, tingnan nyo. So kung maalala nyo guys, ito yung nag-viral na nung pandemic. So mula noon naging tourist spot na rin siya. And ito guys, pwede siyang puntahan dito. And 100 lang yung entrance fee. Ayan. So yun guys, dito pala sa La Palmera, meron din silang mga accommodation dito. So ayun. So I think around 1,500 yung per night. And meron ding kainan, yung mga tindahan dito sa part na to. And dito sa tapat ng La Palmera, merong ganitong part na pwedeng tambayan, may mga table, pwede kayong maglagay ng mga gamit nyo and everything. Guys, sobrang ganda. Sobrang ganda, parang nasa parang sa mga postcard. Mag-hi po kayo sa vlog. Hello. Hi! Sabihin mo, new Lola's found. So, solo traveler din po siya. So, tagal na po kayo nagsa-solo travel? Hindi naman. Birthday ko ngayon. Ay, happy birthday po! Happy birthday po! Happy birthday po. I'm 65. O, diba? Solo travel at 65 years old, Yes, diba? So, wala yes. talagang edad yung pagta-travel, guys. So, Talaga. travel lang ng travel kasi sobrang saya talaga. So dito naman sa kabilang part ng La Palmera, dito naman makikita yung may Column Views Ascenso. Ito guys yung view. So dito yung mga view naman dito more on sa mga more on sa palm oil naman yung view dito. And guys, pwede pala tayong bumaba dun pa sa part na yun. So dun tayo pwede mag-picture, video din. So ayun. Tara na, punta na tayo doon. And yun nga guys, so na-discover siya nung actually medyo maluwang na pandemic. So tsaka lang din nabuo yung mga dito, yung mga bahay-bahay, nagkaroon ng tourist spot mismo dahil nga naging na rin siya, tourist spot. Tas ayun, kaso yung daan hindi pa masyadong develop. And guys, may nasunog pala na part dito. Pero aksidente lang naman yata no? And ayun, matagal pa ulit yan bago maging green-green. Ito pala guys yung another side ng view natin.
Sobrang lawak dito guys sa La Palmera. So aside dun sa viewing deck sa taas, pwedeng lakarin to papunta dito sa baba. And dito guys maraming part na pwede kayo mag-picture kasi itong kabilang side at saka ito. Pwede kayong mag-take ng mga pictures or kung may drone kayo mas okay kasi makikita yung upper part ng yung top view nito and sobrang ganda din. And ayun, kung pupunta kayo soon, baka maano lang kayo kasi meron lang nasunog na part dito. But anyway, ma-enjoy nyo pa rin naman. Pwede kayo mag-take pa rin ng picture sa ibang part din or ibang, yung hindi siya nakukuha during picture or video. Sobrang init. Maaga pa to ha. Paano pa kaya pag mamaya pa tayo nagpicture dito? Kaya dapat maaga talaga pumunta dito. Mga 6 AM talaga. Oo, kanina para makapunta na tayo doon sa Para makababa tayo. natin. Guys, so pa-check out na tayo. So dito tayo nag-check-in pala kagabi sa La Mercedes Inn. So hindi ko na pala sa inyo napakita kagabi. Pero yun, dito na to guys around sa Colombio, dito sa Sultan Kudarat. So kung may plano kayong La Palmera ng maaga kinabukasan, mas okay na dito na kayo around Colombia mag-check-in kasi mas malapit na siya. So around 30 minutes yung biyahe, mga ganun. Nakahabal-habal na yun. And sobrang highly recommended dito kasi sobrang linis ng room, ng CR at kumpleto na lahat ng mga nakalagay sa sa loob ng room. May mga may mga utensil, may mga complimentary coffee and mga shampoo, sabon, and may aircon na din for only 1,000 per night. So ito yung sample ng nila sa labas. Ito yung sa labas nila, guys. So yun, nag-early check-out lang kami para maaga para papunta sa next destination. Andito na tayo sa Pangadilan Falls and yun, ang hirap ng daan papunta dito. 50 pesos lang pala yung entrance fee dito. So pwede mo na ma-enjoy yung lugar. Ito na siya, guys. Pakita ko sa inyo. Ayan. Rock formation siya na may falls. Doon tayo papunta ngayon, pababa tayo. Medyo pawis pa ako sa biyahe. Pero ayun, kung pwedeng maligo, maliligo tayo ngayon dito. Gusto ko matry. Alam ko kasi may naliligo, may nakita ako sa picture sa Facebook. Teka lang. Ayan na, ito na. Dito na tayo banda. Sobrang lakas ng agos ng tubig, oh. So, pwede pala doon bumaba para mag-picture sa bandang baba. Tara, check natin. Tingnan nyo, guys, sobrang ng mga bato. Yan, ito. Pangadilan Falls, guys, sobrang lakas ng agos. And pwede rin mag-swimming pala, doon pala sa part na yun banda. Yes, traveling at 65 years old. Sobrang ni nanay, sobrang risk taker niya mag-picture sa mga ganitong edge. O, di ba? Galing. So yun guys, naligo tayo saglit dun sa may falls and picture lang ako dun sa pinaka
spot. And ayun, pabalik na kaagad kami dun sa taas. And hindi pa ako nakapag-BS. Sobrang bilis lang ng naligo ko dun. Sakto lang naman yung lamig ng tubig, and marami ring mga local na nagsiswimming, nagpipiknik kasi weekend din kasi ngayon, Saturday. Tara, balik na. So yun guys, update lang. Andito na ulit tayo sa Tacorong City. So dito pa rin to sa Sultan Kudarat. Andito tayo sa terminal ng Tacorong, and dito na tayo sa van, and hinihintay lang natin umalis. So itong nasakyan ko, rekta na tong papuntang Cotabato City. Ayun na yung last leg ng Soc Sergeant trip natin dito sa Region 12. Wala pa rin pala akong contact doon, so maghahanap-hanap pa ako ngayon. Sana hindi ako masyadong magtagal maghintay dito. Medyo matagal kasi mapuno yung mga van. Waiting game ulit tayo dito. Sana hindi tayo gabihin sa paghihintay dito. So yun lang muna. Matutulog muna ako habang naghihintay ng mga ibang passenger dito. Ngayon guys, nakarating na tayo dito sa Cotabato City, and dito ako nag-check-in sa Hotel Almaser. Dito lang to sa Cotabato City. Medyo mahaba lang yung biyahe kanina kaya hindi ko na na-vlog, and pa-transfer din ako ng sinasakyan. And ayun, dito na ako nag-check-in for 2 nights hanggang sa makauwi ako. Maghahanap pa lang ako ng tour guide for tomorrow na tours. Ito pala yung room ko guys, so pakita ko sa inyo. So simple lang naman siya guys. Ito pagkapasok sa CR, ito agad yung toilet natin. So meron siyang shower, toilet, and may sink dito, and yung mirror. Tapos pagkapasok dito, ito na kaagad yung bed. Saktuhan lang siya, medyo maliit lang yung room din. And yun, may kasama na rin siyang TV, and may air condition. And may mga hanger din. And yung dalawang pillows at yung towel. So yun lang. Basically ito lang yung room ko for 2 nights dito sa Cotabato. So yun guys, magpapahinga muna ako, and then mamaya mag-dinner ako sa labas, and sana makahanap ako ng contact dito para sa mag-tour sa atin bukas. So ayun, katatapos ko lang mag-check-in, and nakapag-freshen up na rin ako, and sobrang fresh ng pagkakaligo ko ngayon kasi hindi ako nakapagbanlaw masyado nung naligo kanina sa falls. So ngayon, kalalabas ko lang, and maghanap tayo ng makakainan for dinner. So yun, medyo gutom na rin ako ngayon, and medyo late na. So dito tayo nag-check-in sa Hotel Almaser. So ano siya, 800 per night. So dito na to sa Cotabato City mismo. And ayun, wala na rin akong hindi na rin ako nakapag-search ng iba. Kasi nung nag-check din kasi ako sa DIY, eto na rin yung parang dito na rin nag-check-in kadalasan yung mga nag-overnight dito sa Cotabato City. So hanap lang tayo ng makakainan, tawid lang tayo. Saka lang, saan ba masarap kumain? Good morning guys. So it's our last day here at Soc Sergeant area. So dito pa rin tayo sa Cotabato City. And ayun, ang itinerary natin ngayon, pupunta tayo sa mga mosque. So ngayon, sasakay tayo ng van papuntang Isulan. So itong Isulan, ito yung papuntang Sultan Kudarat. Pero hindi tayo doon pinakabababa. Bababa lang tayo kasi along the way doon yung Pink Mosque. So medyo unahin natin yon kasi ayun yung malayong part dito kasi hindi na siya sa Cotabato City area. Pero ano na lang yan, magkakalapit na lang din naman yan sila. So ayun. Actually, di pa pala ako nakakapag-breakfast. Kagabi pala, hindi ko na na-share sa inyo na kumain ako kagabi ng pastel, tsaka bumili na ako ng burger for dinner. So yun, nahiya kasi ako mag-vlog dun sa kasi ang dami rin kumakain na ibang tao. So ayun, it's our last day today, so sulitin natin to. Let's go! So DIY lang pala tayo guys ngayon, papunta sa mga mosque kasi that may contact ako na habal, kaso may tour din siya ngayon. Tinuruan niya na lang ako mag-commute. So ngayon, commute tayo, sasakay tayo ng van, ng cab nila dito. So yun. Andito na tayo finally sa labas ng Pink Mosque. So medyo matagal pala yung biyahe from Cotabato City. Almost 1 hour din yung biyahe.
from Cotabato City. Yung nagban lang ako, around 180 pesos yung pamasahe. So, eto na siya guys. So, ayun. So, tara, pasok tayo. Reminder lang pala guys, kung pupunta kayo dito, make sure lang na sinusunod nyo yung proper attire nila pagpapasok kayo sa mga mosque. So katulad na ito guys. Tara guys, pasok na tayo. I think diretso pasok lang to. Wala namang ibang nagbabantay dito. So ayun na guys, andito na tayo sa loob. And walang masyadong tao ngayon. Sunday ngayon. So ito na siya guys. Kaya pala color pink yung kulay ng mosque na to because it represent peace and love, and also symbol din to ng unity and brotherhood dito sa buong Maguindanao. So yun guys, paalis na tayo. Nagpicture lang tayo dito saglit, and kung gusto nyo palang magpa-picture dito or solo traveler kayo, meron ditong mga bata, and nag-ask lang din ako ng picture, and sobrang okay sila mag-picture kasi alam nila yung mga spot kung saan maganda kumuha ng picture, ganyan. Tara guys, labas na tayo. So, next destination natin, pupunta tayo sa Blue Lagoon. So, sakay ulit tayo ng van. Sige, thank you. Oh, hi ka muna sa vlog ko. Yan, kung papapicture kayo dito, sa kanya na kayo magpa-picture para. Thank you ah. Sige, so ayun yung nag-picture sa akin kanina. Sobrang galing niya mag-picture. Alam niya yung mga spot, so ayun, pag solo traveler kayo, sa kanya kayo magpa-picture kasi parang andito lang siya lagi sa may loob ng mosque. Kabababa ko lang ulit sa van, and from Pink Mosque, lang din ako. Sumakay lang din ako ng van pabalik dito, and 100 pesos yung fare. Dito na tayo guys, and ayun, hindi siya blue. Kasi siguro, parang maputik siya, siguro umulan or masama yung weather in the past few days. And ito na siya guys. Balik na tayo sa Cotabato City, and punta na tayo sa Grand Mosque. Nandito na tayo sa Grand Mosque, and ito sa likod ko. So lakad lang ako dito saglit kasi magre-rent ako ng nung attire nila na pwede suotin bago pumasok sa loob. So nakapants pala ako ngayon kasi yung mga pupunta natin mga mosque. Sukatin ko po muna. Ito na po yung pinakamaikli na. Okay. Ganito. Tapos, ano bang bagay? Ay, parang ganyan. Ay, parang... ito yung mga Sige, try ko nga. Kung anong bagay. Tama ba yung pagsuot ko? Baka Tama rin, pero gray ko siya. dapat ito mas okay. Okay. Sige. Mas bagay. And okay na po yung ganyan. So yun guys, nakapag-rent na tayo, and papasok na tayo dito sa sa Grand Mosque. Tara. Ito guys yung mga bawal suotin. So beware lang pag pupunta kayo dito sa loob ng mosque.
Ito palang Grand Mosque, isa to sa considered as biggest mosque. Naging tourist attraction na rin siya kasi ang dami rin pumupunta dito ng tourist, and ang ganda rin talaga ng mosque na to kasi yung architecture niya sobrang ganda. So yun guys, tapos na tayo and palis na tayo. Nagpa-picture lang din pala ako sa habal-habal na hire ko dito sa labas. Pwede rin pala kayo mag-rent ng mga pang-attire na pang-Muslim dito sa harap ng Grand Mosque. May mga rentahan sila. So ang rent ko dito is 50 pesos, 50 pesos. And also sa habal-habal naman 50 pesos per way, pero mag-add na lang din ako since nagpa-take din ako ng picture at nagpa-hintay din ako. Andito tayo sa Timaco. Ito guys. Dapat pala magiging gagawin tong port, kaso lang yung dagat kasi dito sobrang pag nag-low tide talagang hindi naaabot yung port. So talagang tingnan nyo guys, ganyan siya pag low tide hanggang dun banda. So para siyang sa ngayon parang na lang siya kalsada dito na extended hanggang dagat. So ganun yung itsura niya ngayon. So yun, sobrang ganda ng dagat, open sea. Open sea siya guys, ang ganda. So ayun, lang naman tayo. Chinek lang din naman natin. Dito pa rin to sa part ng malapit lang din to sa Grand Mosque. So pwede siyang madadaanan siya papunta dito along the way. And ayun. So yun guys, kababalik ko lang dito sa accommodation ko, and bali naghabal-habal lang ako papunta sa Grand Mosque, and then yun, for the rest of the day, na ngayon guys, tanghali na ngayon, and for the rest of the day magpapahinga lang ako, and then mag-aayos ng gamit, and then bukas flight na natin pabalik ng Manila. So yun guys, we're ready to go. So tara na guys, check out na. So, ayun guys, finally check out na and pauwi na tayo ng Manila. So, dito pala ako nag-check-in sa Hotel Almacer. So, saktuhan lang siya guys kung dito kayo mag-check-in. Ang ko lang sa room ko, ang cons lang, parang hindi gumagana yung bidet, pati yung yung flash. Tapos, ayun. Pero the rest okay naman. Maliting room for standard room. And ayun. So, hintay lang tayo ng masasakyan. Airport. Ayun guys, nakasakay na tayo ng trike. Anong tawag dito? Payong-payong? Payong-payong po. So, dito ako sumakay sa Payong-payong. Tapos, magdadrop lang ako dun sa kanto, and then sasakay lang ulit ako doon para sa papuntang looban dun sa bandang airport. Airport? Oo, sa airport. So yun guys, nakasakay na tayo ng habal-habal papuntang airport. So malapit lang to sa accommodation natin. So kung may flight kayo, mas okay na sa Hotel Almacer na lang kayo mag-check-in para mabilis na pumunta ng airport. Parang wala pa ata tong 5 minutes. Dito daw muna sa passenger waiting area maghihintay. So mag-a-announce na lang daw sila pag pwede nang pumasok dun sa loob. Ayun pa yung pinaka-airport guys. So dun pa yung pinaka-check-in area. So dito lang yung passenger waiting area. So tara, dito muna tayo maghintay.
Magbe-breakfast muna ako dito sa may airport, sa may tapat ng airport na area. So guys, in order ko pastil tsaka nag-coffee ako. Tapos nag-order din pala ako ng siomai sa kabilang store. So tara guys, kain na tayo. Dito na tayo sa may airport and waiting na lang sa flight natin. Dapat last month pa kami ng mga pinsan ko pupunta dito sa Soc Sargent area. Kaso lang, nagkaroon ng renovation dito sa Cotabato Airport. So, nagsara siya for, I think, a month. So, yun. Actually, hindi pa pala tapos yung renovation kasi sa may labas may nakita pa ako na parang may inaayos-ayos pa dun sa bandang bubong na area. Pero, since hindi naman na ganun ka-major yung work na yun, nakapagpa-start na ulit sila ng biyahe dito sa Cotabato Airport. And ayun guys, to summary everything from this trip guys, sobrang iba-iba yung experience per province. Napaka-unique na experience dito. So kung may plan kayo in the future na mag-visit dito, i-try nyo na. I feel safe naman all throughout my trip here. And at least for me, ganun. Wala namang ibang mga nangyari. And okay naman yung mga nakasalumuha ko dito kahit solo traveler lang din ako dito. Sobrang saya na experience na to. Actually, third time ko na mag-solo travel this year, yung sa Bicol region, sa Japan, and then itong Soc Sargent area. So iba talaga pag natatry mo mag-solo travel. Pag nagustuhan mo siya, parang anytime pwede kang umalis, hindi ka naghihintay ng kasama. So, ayun lang naman so far. So, maganda yung airport nila dito and maaliwalas. Thank you guys for watching and follow for more travel video.